Nagkatipon tayo ngayon upang papurihin at parangalan ang Diyos na tinatawag nating Ama, Anak at Espiritu Santo. Sinasampalatayanan bilang tagapaglikha, manunubos at tagapag-alalay. Tunay nga ang Diyos ay narito at kapiling natin. Tinatawag tayo sa pagsamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Maganda nga ang bawat isa sapagkat ngayon araw ay ating tatanggapin ang Kanyang biyaya at pag-ibig na siyang dadalhin natin sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, kung paanong ang Kanyang pasensya ay sumasalahat ng tao at dako. Halina, sama-sama tayong magpuri at maglingkod sa ating iisang Diyos. Manalangin tayo. O mapagpala naming Diyos, puspos ng pag-ibig at habag. Kay Jesus Jesucristo ang aming Panginoon at tagapagligtas at sa Espiritu Santong aming patnubay. Lumalapit kaming may pagpupuri at pagsamba sa dakila mong pangalan. Ang iyong presensya ang nagbibigki sa amin sa pagkakaisa sa kabila po ng aming pagkakalayo sa isa't isa. Ang iyong tinig na makapangyarihan ay puspos ng kadakilaan. Nagbibigay ng lakas at kaaliwan at inspirasyon. Dalangin namin na basbasan mo po kami na inyong bayan ng inyong kapayapaan at gawing matibay ang aming pananalig sa iyo. Sa kay Kristo Jesus na iyong anak, kaisa ng Santo Espiritu, naghaharing kasama mong magpakailanman. Amen. Tinatawag tayo bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Ngunit madalas ay kumikilos tayo ng taliwas sa nais ng ating magulang. Hindi tayo masunurin sa kanyang ibig, bagkus malimit ay pinapakita natin ang ating pagsuway
at katigasan ng ulo sa paglabag sa kanyang mga utos at hinahayaan na maging alipin ng laman bilang tao sa halip na mamuhay bilang mga hinirang na anak. Dalhin natin ngayon sa paanan ng Diyos Ama ang ating mga kasalanan at alalahanin ang ating pagkatawag. Wika ni Apostol Pablo, mga kapatid, wala tayong pananagutan kundi sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Gumagawa tayo ng pangungumpisal. Katiyakan ng kapatawaran.
Tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Ang kanyang bugtong na anak ay pumarito upang iligtas tayo sa kapamahakan dulot ng mga kasalanan at ipagkasundong muli sa Diyos bilang mga anak. Wika ng Ebanghelyo, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hatulan ang sanlibutan, kung hindi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sa kapangyarihang salita at presensya nawa ng Diyos ang bumago sa ating puso at isip upang maging sakdal na mga anak ng Diyos ang bawat isa. Sumaatin ngayon ang kanyang kapayapaan. Unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong taon na mamamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, "Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay niyanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y punong usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari. Si Yahweh ang makapangyarihang sa lahat." Sa pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, "Ngayon na idampi na ito sa iyo ng labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong kasalanan." At narinig ko ang tinig ni Yahweh at na nagsasabi, "Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin?" Sumagot ako, "Narito po ako ang inyong isugo." Ang salita ng Diyos. Ikatlong Kabanata. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na ang pangalan ay Nicodemo. Isang gabi, nagsadya siya kay Jesus. "Guro," Sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa Kanya ang Diyos. sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya mararanasang pagharian ng Diyos. Paanong maipapanganak na muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus. Sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang tao'y ipinapanganak ng kanyang mga magulang ayon sa laman, ngunit siya'y ipinapanganak ng espiritu ayon sa espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito ibig, at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan napaparoon. Ganoon din ang nangyayari sa bawat ipinanganak ng espiritu.
Paano pong mangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus. Guro ka pa naman sa Israel at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan mo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinapatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa lupa, paano ninyo mapapaniwalaan kapag ang sinabi ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang liasan. At kayo na lang pagpapatawad mong naan sa hubad na kasalanan ni Adan. Hanggang pag-agos ng taon, saksing kasaysayan, bawat hibla sa panahon ng iyong pagmamahal. Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang, pagpapalang dulot mo ay di mabilang. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawang nanlalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng kalinga mo. Kung may unos mang dumating sa aking daraanan, di mangangamba dahil ikaw ay nariyan lang. Sa gitna man ng anino ng kamatayan, ang kapayapaan mo ang siyang tangan. Sa pagdatal ng kailanman, habang panahon, sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon, handog mo'y itong balabal mo, Panginoon. Ang apoy ng iyong kalinga ay naroroon. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawan
Kalinga. Ito ang awitin na ating napakinggan kanina na inawit ng isa sa mga papuri singers. Sinasabi ng awitin na mula pa sa pasimula, mula kina Adan at Eva, ay ang Diyos ay nandoon na kumakalinga sa kanila. Bagaman ang tao ay nagkasala dahil sa pagsuway sa Diyos, ay patuloy na inaabot ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng mga propeta na kanyang sinugo. Patuloy na pinalalahanan ang tao kung ano-ano ang makakasama sa kanya at kung ano ang makakabuti naman. Isang paraan ng Diyos para kalingain ang tao. Subalit ang tao ay patuloy pa ring mapaghimagsik at patuloy pa ring gumagawa ng kasalanan. Sa paglipas ng mga panahon, ang tao ay nalamon na ng kasalanan at ang kamatayan ng dyablo ay nakaabang sa mga tao dahil sa patuloy na pagsuway sa Diyos. May mga tao man na nagsusumikap na makasunod sa nais ng Diyos, subalit nahihirapan dahil naman sa maling pagkakaunawa at pagpapatupad sa mga batas ni Moises. Dahil sa maling pagkakaunawa at pagpapatupad ng tao sa mga batas ni Moises, isa ito sa nagpalala upang mas lalo mapalayo ang tao sa Diyos. Subalit patuloy ang nagpapahayag sa mga tao sa pamamagitan ng mga propeta na ipinapangako ng Diyos na ililigtas niya ang tao sa pagkalunod sa kasamaan. Si Jesus, sa pamamagitan ni Jesus, natupad ang lahat ng mga hinula, propesiya ng mga propeta na darating ang panahon na ililigtas ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng pagsugo niya ng Mesiyas. Si Jesus ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako at pagpapatunay kung gaano iniibig ng Diyos ang sanlibutan. At dahil sa iniibig niya tayo, hinayaan niyang magdusa, maghirap, masaktan at mamatay ang kanyang kaisa-isang anak upang mapatawad lamang tayo sa ating mga kasalanan. Subalit sa paglipas ng 3 araw ng pagkamatay ni Jesus, ay muling binuhay ng Diyos si Jesus upang patunayan na totoo ang lahat ng mga pangaral ni Jesus at bigyan tayo ng pag-asa na kung tayo ay mananampalataya kay Jesus, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pag-alis ni Jesus dahil siya ay bumalik sa Ama, hindi niya hinayaan na mag-isa ang kanyang mga taong nananalig sa kanya. Kaya naman isinugo niya ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan na siya namang nagbigay ng karunungan, talino sa pagkakaunawa sa salita ng Diyos at kalakasan ng kalooban upang ipangaral sa iba ang mga natutunan, nakita at naranasan nila mula pa ng kasakasama nila si Jesus at mula nang makilala nila si Jesus sa kanilang buhay. Lumipas ang maraming kasaysayan ng mundo hanggang ngayon sa ating panahon dahil sa banal na Espiritu na kumalinga, nagpatnubay, nagbigay ng kalakasan ng loob at kapangyarihan upang maunawaan ang salita ng Diyos sa mga sinaunang Kristiyano. Ang mabuting balita ay ating nalaman at natanggap sa ating panahon. Patunay lamang na si Jesus ay patuloy na kumikilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na kanyang isinugo noon sa kanyang mga alagad, na hanggang ngayon ang Espiritu ng katotohanan ay patuloy na kumikilos, lalo na ngayon na tayo ay dumaranas ng pandemya. Isang patunay na tunay nga ang sinabi sa John 3:16.
Iniibig ng Diyos ang sanlibutan. Tulad ng mga naunang mga mananampalataya, sila ay nakatanggap ng paglaya sa gapos ng pagkatakot at naligtas sa pagkalunod sa kasamaan at nabigyan ng pagpapala mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng banal na Espiritu. Dahil sila ay mananampalataya, naniwala at tinanggap nila si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na kumakalinga sa mga tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Patuloy ang Diyos na iniibig niya ang sanlibutan. Patuloy siyang nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mensahe sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kanyang isinusugo sa ating panahon. At dahil sa banal na Espiritu na kasama natin ngayon, ito ang tumutulong upang mabuksan ang ating pag-iisip sa pag-unawa sa mga pinapahayag ng Diyos mula sa mga pangaral, mga pangyayari sa lipunan, at pinapahiwatig ng kalikasan. Maniwala tayo kay Jesus. Maniwala tayo sa banal na Espiritu. Maniwala tayo na ang Diyos Ama ay hindi nagbabago ang kanyang pagsinta sa sanlibutan. Kaya naman mula noon hanggang ngayon, hanggang sa pagkatapos ng mundong ito, ang kalinga ng Diyos ay magpapatuloy. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagkakaloob ng mga handog na alay, mga pangako at ikapu, alalahanin natin ang kahulugan ng pagtatalaga, alalahanin ng isang pagpapala, ang maghandog ng buhay, kung paanong pinagpala tayong higit ng pag-ipagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin. Wika ni Juan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinibigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanyang sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi ang sino man ang kanyang sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Handugin natin ngayon ang Panginoon ng ating mainam na alay, ang ating pasasalamat. Oh
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Panalangin sa mga handog. Salamat sa iyong biyaya na nagbubuklod sa amin sa kabutihan at malasakit sa kapwa, sa iyong pag-asa na naguudyok sa amin upang magpatuloy sa katapatan sa pagkakaloob dahil batid naming marami ang dapat na abutin ng iglesia sa panahong ito. Itulot mo po Panginoon na mapuspos kami ng iyong kapayapaan upang sa aming paghahandog ng mga alay na ito, kalakip ang aming mga buhay ay palagi naming maalala na ibigay sa iyo ang nararapat para sa kapurihan mo. Pagpalain mo po ang bawat isa, gayon din ang aming mga handog, alang-alang kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen.